Magandang gabi Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Evening Edition. Araw na po ng Webes mga kaibigan, Hunyo 4, 2015. Sa ulo ng ating mga balita. Ang Palasyo ng Malacanang hindi nagustuhan ang ginawang pagbasura ng komite sa Senado sa controversial na Bangsamoro Basic Law. Alamin nga natin kung ano-ano mga probisyon sa Bangsamoro Basic Law ang umano'y labag daw sa konstitusyon. Mga legal experts, mainit pa rin nagdidebate sa legalidad ng residency daw ni Senadora Grace Poe. Samantala naman, may kuha tayo ng update po naman sa bahagi ng Tokyo, Japan sa state visit doon ng Pangulong Ninoy Aquino kung saan nga pinagtibay ang relasyon naman o kooperasyon laban naman sa mga banta sa seguridad. Sa police report, mahigit 80 pulis sa Calbayog City sa Samar na relieve dahil daw sa serye ng mga krimen. Mag-relieve-in partner naman arestado sa raid sa drug den sa bahagi ng Masbate. Sa balitang OFW, Pinay worker na sa coma raw sa bansang Oman, pamilya na nawagan na rin ng tulong sa Pilipinas. Sa balita naman sa ibayong dagat, ang United Nations naglunsad na rin ng appeal para sa lumalalang humanitarian crisis sa bansang Iraq. Ang China muling bumuelta sa Amerika ay ginit na walang nilalabag daw sa international law sa reclamation, lalo na sa may bahagi ng South China Sea o West Philippine Sea. Sa sports balita naman, superstar LeBron James na natiling paborito raw sa mga pustahan na mananalo daw sa NBA Finals na magsisimula po bukas. Ito po yung posible daw siyang manalo bilang MVP. Sa football naman, dating Vice President ng tinaguriang FIFA lumantad at nagbulgar din sa anomalya dahil daw sa mga bantang natatanggap sa kanyang buhay. Sa showbiz balita, Senador Cheese at aktres na si Heart Evangelista, simple lang daw ang renewal of vows itakda sa susunod na taon. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, na parunin tayo mga kaibigan sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bambil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Mariing kinontra ngayon ng Malacanang si Senador Bongbong Marcos, ang chairman ng Senate Committee on Local Government, sa ginawang pagbasura sa Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, sa kanilang paniniwalang original na version pa rin na kanilang isinumite sa Kongreso ang pinaka-best course of action para naman sa pagbuo ng Bangsamoro Government. Ito anya ang pinaka-practical na solusyon upang magbigay ng kaunlaran at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon ng Mindanao. Hindi rin nagustuhan ng palasyo ang pananaw ni Marcos na nagdudulot lamang daw ng gulo o maaaring magdulot ng gulo ang nabuong BBL sa pagitan ng GRP Peace Panel at More Islamic Liberation Front. Gitpan ng tagapagsalita ng Pangulong Aquino, kaya umanong tumayo sa mga legal na question ang Bangsamoro Basic Law. Duda rin daw sa substitute bill na nais naman ihain ng komite ni Senador Marcos sa Senado. Dahil dito nanawagan ng Malacanang sa mga kalyado sa mga senador, tumayo at ipagtanggol daw ang kanilang BBL. Samantala, tumanggi ng mga komentaryo ang Malacanang na ang BBL ay awayan sa pagitan ng Aquino versus Marcos. Naniwala pa rin ang kalihim na may sariling pananaw ang senador. Sa kanyang paningin nga ay labag sa saligang batas ang BBL na hindi naman nila pinapaniwalaan. Sa kaugnay na balita mga kaibigan, alamin nga natin itong inireklamo ng komite dyan sa Senado. Ano-ano kaya itong mga probisyon sa Bangsamoro Basic Law na labag daw sa ating saligang batas? May detalye pa si Bombo Jun Dasca. Hindi pa man tapos ang kanyang pagdinig ay inilabas na ni Senate Local Government Committee Chairman Senador Bongbong Marcos ang mga probisyon ng Bangsamoro Basic Law na anyay labag sa saligang batas batay sa isinusulong na bersyon ng Malacanang at ng Moro Islamic Liberation Front. Kabilang umano sa mga nasagasaan ng BBL ay ang Section 15 Article 10 ng 1987 Constitution dahil sa isinusulong ang pagbuo ng isang estado na may kapangyarihan na hiwalay sa national government. Questionable umano ang tatlong category powers na nakapaloob sa BBL at ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, kapangyarihan na dapat sana ay nasa national government lamang. Pangalawa, ang kapangyarihan na exclusive lamang sa Bangsamoro government na wala sa ibang rehiyon. At pangatlo, ang kapangyarihan na kapantay na kung maituturing ang national government. Ang mga kapangyarihang ito na ibibigay sa Bangsamoro government ay nangangahulugan umanong kinikilala ng national government ang isa pang makapangyarihang estado sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas, bagay na labag sa konstitusyon. Paglabag din umano sa saligang batas ang pagbuo ng BBL ng parliamentary form of government sa loob ng umiiral nating presidential form of government. Maliban dito, nililimitahan din umano ng BBL ang kapangyarihan ng Kongreso dahil kung anumang batas ang maipapasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay hindi raw saklaw ang Bangsamoro Region.
Lumalabas tuloy na ang Bangsamoro Parliament ay hindi subordinate ng Senado at Kamara. Sa halip, ang Bangsamoro government ay makakapagpatibay ng sarili nilang batas tulad ng polisiya sa pagmina ng mga likas na yaman sa loob ng kanilang teritoryo at makakapagbalangkas ng mga polisiya na irerekomenda sa presidente para sa Financial at Technical Assistance Agreement. Lahat daw ng ito ay dapat trabaho na ng Kongreso ng Pilipinas na batay sa saligang batas ay hindi maaaring ipaubaya sa Bangsamoro government. Batay sa Section 3, Article 5 ng Bangsamoro Basic Law, umaabot sa 58 kapangyarihan ang ibibigay sa Bangsamoro government na tila binabaliwala ang central o national government. Kabilang pa sa mga probisyon na questionable na nakapaloob sa BBL ay ang Flexible Bangsamoro Territory o ang tinatawag na opt-in provision na maaring sumali sa Bangsamoro Region ang mga nasa paligid nitong lugar. Nasa 10% lamang kasi ang kailangan mula sa kabuoang populasyon ng isang lugar na nais sumama sa Bangsamoro ay maaari na silang magpetisyon para sa plebisito. Pinangangambahan din sa BBL ang posibleng hidwaan sa mamamahala sa Sulusi at maging sa Lake Lanao. Maging ang paglabag sa karapatan ng mga katutubo, royal houses at sultanates na naninirahan sa loob ng Bangsamoro Region. At ang magiging epekto nito sa pagninegosyo hindi lamang sa loob ng Bangsamoro kundi maging sa paligid nitong lugar sa Mindanao. Ang pagpataw ng sariling buwis na posibleng humantong umano sa double taxation. Isa rin sa hindi malinaw sa BBL ay ang operation and control ng Bangsamoro Police na maring humantong sa private armies ng mga politiko. Ang posibleng problema sa pamamahala sa supply ng enerhiya sa Mindanao na ngayon pa lamang ay nakakaranas na ng kakulangan ng supply ng kuryente. Kini-question din ang sariling Commission on Elections, Commission on Audit, Civil Service Commission ng Bangsamoro Government at ang implikasyon ng Bangsamoro Region sa mga naunang kasunduan na pinasok ng pamahalaan tulad ng agreement sa Moro National Liberation Front. Kabilang lamang ito sa mga probisyon na kini-question ng komite ni Marcos. Magugunitang kinwestiyon din ni Senador Ralph Recto ang anyay maliban sa sobra-sobrang kapangyarihan na ibibigay sa Bangsamoro ay ang mamamayan pa ng buong Pilipinas ang mag-ambag-ambagan ng buwis para itosto sa Bangsamoro Region. Nabatid sa inilabas na matrix ng Department of Budget and Management, ang Bangsamoro Region ay tinatayang tatanggap ng 56.6 billion pesos para sa taong 2016, ang unang taon ng implementasyon ng PBL. Para sa taong 2017, tataas ito sa 58.2 billion pesos, habang 65.9 billion pesos sa taong 2018, 73.5 billion pesos sa taong 2019, at tumataginting na 82.7 billion pesos sa taong 2020 ang ibibigay sa Bangsamoro Region. Ayon kay Recto, ang perang ito ay manggagaling sa mga taxpayer sa buong Pilipinas na masigasig na kinokolekta ng BIR sa mga karaniwang manggagawa. Kaya himutok ni Marcos, ibasura ang Malacanang version at palitan ang panukalang magiging patas para sa lahat. Pero napakarami pong mga komplikado at kontrobersyal na provision na napapaloob sa BBL. At kung tatanggalin po isa-isa, baka maski kahit ano pang retoke ang gawin, hindi na makakaya pang maibalik sa original na anyo ng BBL. Mr. President, I cannot support the BBL in its present form. Tiniyak naman ni Senate President Franklin Drilon na lahat ng mga senador ay pabor na rebisahin ang BBL upang tiyak na maisulong ang kapayapaan sa Mindanao na hindi lamang patas sa Bangsamoro people kundi patas para sa lahat ng sambayanang Pilipino. Yan ang ulat, si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Pilipinas, 10 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Sa ibang balita, nalinaw naman ni Senadora Grace Poe na hindi siya nakikipag-away sa kampo ni Vice President Jejomar Binay. Ginawa ni Poe ang paglilinaw kasunod na rin ang panawagan ng anak ng Vice Presidente na si Congresswoman Abby Binay na itigil na ang iringan sa pagitan ng kanilang kampo at sa Senadora. Gayunman ayon kay Senadora Poe, nasaktan lamang siya sa mga isyu na inilabas ng tagapagsalita ng pangalawang Pangulo na si Navotas Congressman Tubi Tiangco nang sabihin na hindi naging matapat ang Senadora sa taong bayan kaugnay sa kanyang kwalifikasyon kung sakasakali siya tumakbo sa mas matas na posisyon sa 2016 elections. Mga legal experts, mga kaibigan o mga abogado patuloy pa rin nagdedebate sa legalidad ng residency naman ni Senadora Grace. Yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Mula sa Ward War ng kampo ni Vice President Jejomar Binay at Senator Grace Poe, napunta naman ang debate ngayon sa mga kilalang legal experts ng ating bansa para pa rin sa kaparehong usapin ng residency ng Senadora.
Sa pahayag ngayon ng Integrated Bar of the Philippines, partikular man ang presidente nito na si Vicente Hoyas, sinabi nitong kulang talaga itong sipo ng 10-year residency requirement para payagang kumandidato sa presidential race sa taong 2016. Pero para naman kay dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes, hindi kailangan ng actual period of residence kundi ang legal residence o domicile. Nangangahulugan ito, Bombo Elmar, mga kaibigan, na kahit umalis sa Pilipinas, ang isang mamamayan nito ay mananatili yun bilang Filipino kung itinuturing niyang permanenteng tahanan niya ang ating bansa. Ganito rin ang naging paniniwala ng mga kilalang abogado na sina Father Ranilio Aquino na Dean ng San Beda Graduate School of Law at Christian Monsod na dating pinuno ng Commission on Elections. Ngayong araw, mismo nga nganak na nga ni Vice President Binay na si Makati Congresswoman Abigail Binay ang nagsabing ayaw na niyang makipagsagutan sa panig ni Po dahil higit pa rin nilang pinahahalagahan ang pagkakaibigan kaysa sa isyong pangpolitika. Ang residency issue ni Po ay unang lumutang ng ilahad ng tagapagsalita ni Binay na si una Interim President Toby Tiangco ang naturang usapin. Mula sa lungsod ng Makati, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Mas Radio, Bombo! May nagsasabi, Bombo Dennis, na Korte, COMELEC o Supreme Court ang makapagbigay ng penal decision na yan kung sakasakali, kung maging formal na nga, matuloy ang pagtakbo sa mas mataas na posisyon ng Senadora Grace Po. Pero sa ngayon, Bombo Dennis, makikita na iba't iba yung opinion ng mga abogado natin, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Elmar. But ang pinakang proseso nito, kung sakasakali, ang magdidetermina ay Commission on Elections. Tapos, kung sakasakaling may tutol doon sa naging pasya ng COMELEC, ito naman ay iaakyat sa Korte Suprema. So, yung dalawang kapulungan lamang na yun ang may karapatang magdetermina dito sa mga bagay na ito. Dahil jurisdiction ng Commission on Elections, ang anumang mga issue ukol sa mga kandidato, habang ang kataas-taasang hukuma naman ay final arbiter. So, yung dalawang kapulungan lamang na yan, ang talagang pinal na makakapagsabi kung pupwede talagang kumandidato itong si Senator Grace Po at maaari siyang kilalanin bilang isang Filipino. Dahil kanina nga ay may tinutukoy pa itong isa sa mga tagapagsalita ng Vice Presidente, particular si Attorney J.B. Bautista, kung saan sinasabi niya naman na bilang foundling o isang inampun ay hindi umano matukoy ang mga magulang ng senadora dahil doon ay hindi ganap na masasabi na siya ay Pilipina dahil posible daw na dayuhan yung kanyang mga magulang. Bagay naman na maring kinontra ng panig nitong si Senator Grace Po at sa panayam ng ating kasamahan mula sa panig ng Senado ay sinabi nga ni Senator Grace Po na naniniwala siya mismo doon sa mga sinabi sa kanya ng kanyang mga umaktong magulang. Gayon din yung physical structure ng kanyang katawan bilang yung kanyang noo raw at saka yung kanyang yung kanyang ilong at yung kanyang height ay magpapatunay na siya nga ay isang Filipina. Anyway, Bombo Dennis, 4 na buwan pa bagong Oktubre, wala pa rin namang kumakandidato ngayon sapagkat wala pang nagsasampa ng kanyang Certificate of Candidacy at napakalayo pa itong ating halalan, Bombo Dennis. At babalikan natin yan. Samantala muna mga kaibigan sa ibang balita. Ipinasasara ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian ang mga establishmentong walang fire safety inspection certificate sa kanilang lungsod. Kasunod na rin ang malaking sunog sa Kentex Manufacturing Corporation building. Una rito mga kaibigang 72 ang naitalang nasawi sa sunog at may ilang pang malubhang nasugatan. Batay sa ipinalabas sa 3 pahinang order, binigyan lamang ng 7 araw ang mahigit 12,000 na mga business establishment upang makapag-comply sa kinakailangang fire safety certificate. Lumalabas kasi sa pag-usuri na 15,000 mga pabrika, tindahan, bodega at iba pa na mga gusali ay 2,000 mahigit lamang sumusunod naman sa lahat ng mga requirements. Samantala, umaabot daw sa 63 ang nakikilala na mga bangkay sa kabuang bilang ng 72 nasawi sa pagkasunog ng Kentex. Bate naman sa impormasyon ng Valenzuela government, ilang pang mga karagdagang bangkay ang na-identify ng kanilang mga kaanak hanggang kanina. Dahil ito, 9 na lamang daw ang hindi pa rin matukoy dahil naman sa wala pang kaanak ang pumupunta para kilalanin nito. May isang bangkay naman na mahirap naman nung malaman pa ang tunay na pagkakilanlan dahil sa halos natupok na ito at wala na rin makitang parte pa ng katawan na pagbabasihan naman ng identity nito.
Mula sa Pilipinas, mga kaibigan, madako muna tayo doon po naman sa ginagawang special coverage ng Bombo Radio Philippines. Diyan po naman sa state visit ng Pangulong Ninoy Aquino sa Japan, ang radio station na tangi pong radio network na naimbitahan na mag-cover po diyan po naman sa pagtungo ng presidente ng Pilipinas sa Japan. At nasa linya na mula sa Japan si Bombo Raymond. Dati nasa Bombo Raymond, kumusta dyan? Ang State Visit ni Pinoy sa Japan. State Visit ni Pinoy sa Japan. Update. Go ahead, Bombo Raymond, dyan sa Tokyo, Japan. Domo, arigato, Bombo Elmar Conbanua. Pagbati ng magandang gabi dyan sa Pilipinas. Ngayon ay katapos lamang Bombo Elmar, Bombo Radio Philippines. Yung ginawang joint statement ni na Pangulong Benigno Aquino III at Prime Minister Shinzo Abe dito sa Akasaka State Guest House sa Tokyo, Japan, yung tinatawag na official residence and office ng Prime Minister Mr. Shinzo Abe. Sa kanilang pag-usap ay kapatid-tibay ni na Pino Abe ang tinatawag na strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Sa kanilang joint statement, sinabi na Pangulong Aquino, patunay dito ang pagkakalagda ng Memorandum of Cooperation for Healthcare sa pagitan nga ng Department of Health at ng Ministry of Health, Labor and Welfare. Ayon kay Pangulong Aquino, layunin nito ang mapagalitan o magpalitan ng kaalaman sa social health, insurance, public hospital management at ilang pang mga kaalaman para sa inaasam na universal healthcare. Maliban dito ay muling pinabot ng Pangulong Aquino ang pasalamat sa suporta ng Japan sa bispas sa Mindanao. Pero Bombo Elmar, napatingkad dito sa kanilang state call o yung pag-uusap kanina at kanilang statement ay yung lumala pa rin na tensyon sa West Philippine Sea. Sa kanilang joint statement, kapwa nagtibay ng dalawang leader yung kanilang kahandaan at commitment ng kooperasyon laban sa mga kinagkaharap na tinatawag na security challenges o threats sa region. Sinabi ni Pangulong Aquino na siya ay nagpapasalamat dahil tiniyak ng bansang Japan yung kanilang suporta sa ating adikain na magkaroon ng payapang resolusyon sa tensyon sa China. Sa kanilang panig, Bombo Elmar, ay maliwanag yung posisyon ni Shinzo Abe na dapat itigil na ng China yung ginagawang reclamation sa West Philippine Sea at siya ay concerned o nababahala sa ginagawa ito ng China at hindi ito nakatulong sa stability at katatagan ng ating region. At kanina nga ay saksihan ng dalawang leader yung pagkakalagda ng Memorandum of Cooperation kaugnay sa pagkakatransfer ng 10 patrol ship ng Japan papunta sa ating Coast Guard. Nag-commit ang Japan din, Bombo Elmar, ng patuloy na pagtulong para lalo pang lumakas ang ating defense capability. At kanina rin ay dumating yung mga counterparts ng defense ministers ng Pilipinas at ng Japan. Hafsat, Bombo Elmar. Yes, Bombo Raymond, so naisa formal na itong kasunduan na mabigyan tayo ng mga patrol craft. Ito ba yung mga branyo, Bombo Raymond, na magagamit natin sa pagbabantay sa ating mga katubigan o kaya naman ating karagatan, Bombo Raymond? That's right. Ito ay monitoring ng mga brand new vessel at monitoring ng multi-purpose patrol ship, Bombo Elmar. Ito ay may kakayahan na makapag-monitor, makapag-intercept ng mga radio communication at mga pagdating ng mga foreign vessels sa within our territories, Bombo Elmar. So ito ay mga magandang klase at inaasahan natin na natatagan pa ito ng Japan na kailangang tulong, lalo na yung ating komunikasyon para yung monitoring natin at pagpasa nito ay may bigay agad sa Japan para kung kailangan ay sila makatulong sa pag-responde, Bombo Elmar. Okay, alright, Bombo Raymond, kailan ang balik pala ng Pangulong Ninoy, pabalik ng Pilipinas, Bombo Raymond? Ang abiso sa atin na Bombo Elmar ay baka bukas ng hapon kung matuloy-tuloy yung isa pa niyang event, yung kanyang pagharap sa Japan National Press Club, Bombo Elmar. So yan yung huli niyang event bukas, and after that siguro kung matuloy yung schedule na advice sa atin ng hapon, oras na sa Pilipinas, lalapag na ang delegasyon ng Pangulong Aquino, Bombo Elmar. Right, maraming salamat, Bombo Raymond.
Okay, so abangan natin, Bombo Elmar, dahil mamaya kami naman ay tumatakbo na, ang Bombo Radio Right. sa ang iba mga news relation papunta sa Imperial Hotel para naman sa ating interview with the President mamaya. At ating itatanong iba pa mga kanilang mga insiders ika nga at mga local issues niya sa Pilipinas matanong natin sa Pangulo Aquino. So kasama pa rin ang buong delegasyon ng media group ng Pilipinas kasama ang Bombo Radio. Ito po si Bombo Raymond sa gulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo Bombo. At Bombo Raymond, pahabol lamang, tanongin na rin dyan kay Pangulong Aquino itong ginawang pagbasura ng Komite sa Senado ng kanyang paboritong panukalang batas, itong Bangsamoro Basic Law, na kung saan nga ay ibinasura mismo ng chairman ng komite itong version ng Palasyo ng Malacanang. Mga kaibigan, balik po tayo ng Pilipinas. Mahigit 10 ang sugatan sa nangyari aksidente naman ng isang bus sa may bahagi ng Benguet. Mahigit naman 80 mga pulis daw ang sinibak sa may lalawigan naman ng Samar. Bago mga balitang yan, samantala muna. Muling nagpaalala ang Pag-asa na posibleng tataas pang temperatura sa mga susunod na araw kahit ngayong araw na ito. Kaya payo ng DOH, huwag masyadong magbilat sa init ng araw upang maiwasan ang heat stroke. Huwag hayaang maging disyerto ang ating mahal na bansa. Magtanim tayo at alagaan ang ating mga punong kahoy. Ayon sa mga eksperto, kabilang sa simpleng magagawa ng mamamayan para maibsan ang matinding init ng panahon ay ang pagkakaroon ng maraming mga punong kahoy. Nagsisilbi kasi itong cooling effect at malaking tulong laban sa polusyon tulad ng pag-absorb ng carbon dioxide. At alam niyo ba na ang isang malaking punong kahoy ay kayang mag-supply ng oxygen sa 4 na tao sa isang araw? Sa ngayon, lalo pang nadagdagan ang init ng temperatura dahil sa heat island effect o init factor. Kaya magsama-sama tayong lahat, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno. Huwag nating hayaang maging disyerto ang ating bansa at ang ating daigdig. At maging bahagi na ng ating buhay ang magtanim ng punong kahoy. Magtanim tayo ng mga puno! Mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, narito na ang mga pangunahing balita. Napakaraming mga pulis ang nirelieve sa kanilang pwesto dyan po naman sa lalawigan ng Samar, dyan po naman sa mga insidente ng krimen, at may detalye pa ang Bombo Radio Tacloban. Nirelieve ang karamihan mga kapulisan sa Calbayog PNP dahil sa di matagumpay na pagpapahinto ng sunod-sunod na patayan sa nasabing lugar. Ayon kay Chief Superintendent Asher Dolina, naabot sa 81 na mga kapulisan ang nailipat sa Samar Police Provincial Office o SPPO na nakabase sa Calbayog City, na kung saan pinilitan ng kapulisan mula sa Provincial Office. Pinilitan naman ni Superintendent Salvador Tagle, Deputy Logistics Chief of the Police Regional Office, si Superintendent Martin Ordenya na naka-assign bilang hepe ng Calbayog Police. Sa ngayon nga ay inilipat na ito sa Provincial Safety Battalion sa Catarman, Northern Samar. Kung matandaan na hindi bababa sa 15 mga opisyal ang pinatay mula sa Calbayog mula noong Enero ngayong taon. At yan ang ulat na dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban at para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cindy Wong Magakot para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sa Masbate naman, mag-live-in partner arestado matapos naman ang nilunsad na raid sa isang drug den, at may detalye ang Bombo Radio Legazpi. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakarapin ngayon ng mag-live-in partner matapos ang isinagawang raid ng PNP-CIDG sa pinaniniwalaang drug den sa Masbate. Naaresto si Ramon Voluntarioso E. Francisco alias Junjun, 19 anyos, at live-in partner nitong si Teresita Alandres E. Pagayunan, 49 anyos, sa bahagi ng Purok Maligaya, Barangay Mabuhay, Balud sa nasabing lalawigan. Ayon sa mga otoridad, matagal na ring minamanmanan ng dalawa sa iligal nitong gawain hanggang sa maipalabas ang search warrant laban dito.
Nakuha sa dalawang 100 plastic sachet, laman ng pinaniniwalaang shabu, drug paraphernalia, caliber 45 pistol at 2 caliber 38 revolvers kasama ang cash at personal na mga gamit. Sa ngayon, nasa kustudiya muna ng Balud Municipal Police Station ang mga sospek habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban dito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Mel Balino, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman ang mga kaibigan ay mahigit daw sa 10 katao ang sugatan matapos matumba ang sasakyan nilang bus sa may bahagi ng Sablan sa Benguet. Kaninang hapon lamang ayon sa impormasyon nakuha ng Bombo Radyo Baguio sa Chief of Police ng Sablan Municipal Police Station, patungo sa ng bus sa La Union na maganap naman naturang aksidente. Sinabi ng iba pang mga nakasaksi na imbis na dumiretso sa bangin ay pinili ng driver ng bus na ibangga na lamang sa gilid ng kalsada ang bus dahilan para matumba ito sa kanyang kaliwang bahagi. Lamang aabot daw sa magit 4 na po ang mga pasero na sakay na naturang bus. Sa ngayon, habang sinusulat ang balitang ito, patuloy pa rin ang rescue operation na sinasagawa ng mga pulis at iba pa mga rescue team dyan po naman sa may bahagi ng Benguet. Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Nakatanggap na rin ang impormasyon si Justice Secretary Laila De Lima na hawak na ng mga abogado sa korte sa Indonesia ang affidavit ng recruiter ng OFW na si Mary Jane Veloso na si Cristina Sergio. Ayon sa kalihim, nasa kamay na ng hukuman sa Indonesia kung ano maging aksyon sa kaso naman ng Pinay drug convict. Una rito ay ipinagpaliban muna ang pagbitay nga kay Veloso dahil sa apela ng gobyerno ng Pilipinas at sa pagsuko na rin ng recruiter nito. Bagamat wala pang katiyakan na magiging pabor sa ating kababayan ang desisyon ng Indonesian court. Naniniwala naman si Secretary De Lima na ginawa naman ng pamanan lahat ng effort para tulungan ang Pinay na nasa death row. Pamilya naman ng isang Pinay na nasa bansang Oman ay humingi naman ng tulong at may detalye pa ang Bombo Radyo Coronadal. Humingi na ng tulong sa Overseas Welfare Workers Administration o OWA Region 12 ang pamilya ng isang Pinay OFW na si Rogelia Carcasita sa Espadona na taga-Isulan Sultan Kudarat na ginagamot ngayon sa ospital sa Muscat Sultanate of Oman matapos na makoma. Ito ang inihayag ni Aniva Carcasitas Dalmino, ang panganay na anak ni Rogelia, sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Ayon kay Dalmino, isinailalim sa operasyon ang ulo ng kanyang ina dahil nagkaroon ito ng blood clot matapos na matagpuan ng kanyang kasamang Indonesian na nagsusuka ng dugo at nawala ng malay. Ilang oras din na nakoma ang kanyang ina at kagabi umano nakuha na ang tubo sa bunganga nito at nakapagsalita na rin. Kumain na rin umano ito ng yogurt at nakainom ng tubig, subalit wala itong maalala kung ano ang nangyari sa kanya. Dahil dito nais ni Dalmino na mapuntahan ang kanilang ina upang malaman ang nangyari dito at mapaimbestigahan at maiuwi na rin dito sa bansa. Kaugnay nito, nangako naman si DFA Assistant Secretary Charles Jose na biberipikahin ng report kaugnay sa sitwasyon ng nabanggit na Pinay OFW. Well, personally po, yung office namin, wala po kami natatanggap, pero may iba po kami tanggapan dito na talagang sila po in charge, no? Pagdating sa mga OFWs po natin, pwede po natin ipa-check doon. Napag-alaman na taong 2013 pa umalis sa Pilipinas sa Espadon upang makapagtrabaho sa nasabing bansa kung saan may 3 itong mga anak. Yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Bing Pilinyo Indaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 30 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Hindi raw pabor ang liderato ng Senado na sumabak sa local politics si Pangulong Ninoy Aquino pagkatapos ng kanyang termino sa June 2016. Ayon kay Senate President Frank Dillon, papayuhan niya ang Pangulo na huwag nang sumabak sa anumang posisyon bilang pagpapakita ng pagiging statesman. Pero wala raw siyang alam na anumang plano pa ng Presidente at hindi rin ito napag-usapan sa loob naman ng Partido Liberal. O narito nagpahiwatig daw ang Pangulo sa plano nitong pagtakbo sa lokal na posisyon pagkatapos ng kanyang termino. Ang mga sinundan ng Pangulo na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay tumakbo rin at nanalo bilang kinatawan ng Pampanga. Si dating Pangulong Joseph Estrada ay kumandidato rin at nanalo naman kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Maynila.
Nakikiusap naman ang DepEd sa COMELEC gawin ang lahat ng paraan para huwag bumalik naman sa anghalalan sa mano-manong proseso. Ang Assistant Secretary Jess Matayo ng DepEd, bagamat hindi nagrereklamo ang mga teachers anumang tungkulin, batid daw ng lahat ang hirap talaga na naranasan ng mga nagsisilbing Board of Election Tellers. Lumalabas din sa record na mas maraming guro ang nadadamay pa sa election-related violence nung mano-mano pa lamang o manual pa ang paraan ng halalan kaysa ngayong automated na ito. Pabor din umano sa mga kandidato ang computerized election nila sa mabilis makapagdeklara ng panalo, habang sa mano-mano naman ay inaabot ng linggo at katakot-takot pa ang umano'y mga protesta. Bombo International News. Bombo International News. International News. Ang United Nations may apila naman kaugnay namang lumalalang humanitarian crisis sa bansang Iraq. Ang China muli na namang bumuelta sa Amerika. Yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Lisel Galan. Bumuelta ang China sa babala ni US President Barack Obama laban sa paggamit ng dahas upang igiit ang claim sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying na misinterpretation sa international law ang ginagawa ng ilang bansa na wala naman daw kinalaman sa usapin ng territorial dispute. Ayon kasi kay Obama, dapat sumunod ang Beijing sa international law at itigil ang reclamation. Paalala pa ni Obama, hindi dapat gumamit ng dahas at mambuli ang China para igiit ang claim sa South China Sea, bagay na sinang-ayunan din ng Japan. Pero para sa Beijing, may motibo ang US at Japan. Ayon pa sa China, walang international rule na nagbabawal sa kanila na gumawa ng reclamation sa inaangking mga isla. Sinabi ni Juan na hindi gagawa ng hakbang ang China na labag sa international law, pero poprotektahan daw ng Beijing ang soberenya nito. Sa kabilang dako naglunsad ng appeal ang United Nations para sa lumalalang humanitarian crisis sa Iraq bunsod ng patuloy na giyera laban sa ISIS. Ayon sa UN, kailangan ang $497 million para sa operasyon ng World Body sa Iraq. Sinabi ni Liz Grand, ang humanitarian coordinator ng UN sa Iraq, mapipilitan silang i-shutdown ang relief operation sa nasabing bansa kapag walang pondo. Ang krisis niya sa Iraq ang isa sa pinakamagulo at pinakamahirap sa mundo. Ang hinihinging tulong ng United Nations ay para sa 6 na buwang pagkain, tubig at pansamantalang tirahan ng 5.6 million Iraqis na na-display sa kaguluhan. Inihayag ni Grand na sa susunod na 2 buwan ay lalala pa ang humanitarian crisis sa Iraq at nauubusan na niya sila ng pondo. Nabatid na puspusan ang ginagawang ground offensive ng Iraqi forces at airstrikes ng US-led coalition laban sa ISIS sa Iraq. Bombo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! The Cavaliers. The Warriors. Thompson misses Curry, the rebound, the putback is fouled. Here's Green, throws it up, Hogan throws it down. The 2015 NBA Finals Update. Exciting NBA Finals. Bukas na mga kaibigan, si LeBron James ay paborito pa rin ng mga sugarol na mananalo ng Finals MVP. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Jovi Galang. Nananatiling paborito pa rin si LeBron James na manalo sa Finals MVP kahit na ang Warriors ang pinapaboran ng mga bettors sa Las Vegas na manalo sa kampyonato. Lumalabas kasi ilang oras bago ang pagharap ng dalawa ay 6-1 favorite ang Warriors kontra sa Cubs dahil ang rason ng mga bettors ay mas yamado ang West kaysa sa East sa nasabing paghaharap. Base kasi sa mga paniniwala ng mga bettors na ang lahat ng mga nanggagaling sa East ay pawang mga underdogs dahil halos lahat ng mga magagaling na kupunan ay galing sa West. Talawas dito sa paniniwala ng mga mananaya sa South Point na mananalo ng $225 ang $100 na nataya mo sa Cubs, habang $100 lamang ang panalo mo kapag tumaya ka ng $200 sa Warriors. Ang pagiging bet favorite ni James na manalo sa MVP Finals ay isang halimbawa na marami pa ring naniniwalang siya ang dahilan kung bakit nakapasok ang Cavs sa NBA Finals. Samantala, dahil sa panganib sa kanyang buhay ay napilitang lumantad at nagsalita ang dating Vice President ng FIFA matapos ang kanyang pagkakaaresto sa paglabas ni dating FIFA Vice President Jack Warner na may katotohanan ang mga binabatong aligasyon na panunuhol kay FIFA President Sepp Blatter. Handang patunayan ni Warner ang kanyang aligasyon
na may malawakang bayaran upang muling makuha ni Blatter ang pwesto ng pang-5 beses at hindi siya natatakot kahit na buhay pa nito ang kapalit. Wala pang reaksyon dito si Blatter sa isinawala ni Warner at kailangan pa ng dating Vice President ng FIFA ng mga dokumento para pang suporta sa kanyang aligasyon. Si Warner ay inaresto ng Interpol at agad ding nakalaya matapos ang pagpiyansa nito dahil sa sinasabing kasama sa mga suhulang nangyayari sa loob ng FIFA. Yan ang ating ulat. Bombo Juvino Galang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Senador Cheese at aktres na si Heart Evangelista ay inihanda raw ang simpleng renewal of vows. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombones Kayabyab. Nilinaw ngayon ni Senator Francis Cheese Escudero na hindi bonggang pagpapakasal muli ang napag-uusapan nila ng celebrity wife na si Heart Evangelista. Kasunod ito ng usap-usapan na ikakasal sa ikalawang pagkakataon ng dalawa matapos nagkasundo na si Cheese at ang mga magulang ng 30-year-old actress. Ayon sa 45-year-old senator, magre-renew lamang sila ni Heart ng kanilang wedding vows na gaganapin sa kanyang bahay sa Quezon City. Nais daw kasi ni Heart na magkaroon sila ng pictures kung saan kasama ang kanilang mga magulang. Sa susunod na taon daw nila target ang kanilang renewal of wedding vows bagamat wala pang eksaktong petsa. Samantala, ibinunyag ngayon ng aktor na si Robbie Domingo na inalok na niya ng kasal ang celebrity volleyball player at kapwa TV host na si Gretchen Ho. Ayon sa 25-year-old actor, ito'y dahil nape-pressure sila sa kanilang mga kapatid na gusto na silang magpakasal lalo't 2 taon na raw ang relasyon nila bilang magkasintahan. Gayunman ay tinanggihan daw siya ni Gretchen sa dahilang hindi pa sila handa. Una rito, pinabulaanan ni Domingo ang kumalat na balitang buntis na ang nasabing volleyball player dahil nire-respeto daw nila ang isa't isa hanggang sa maikasal. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Lalo para gumagandang pagdinegosyo dyan sa isla ng Boracay dahil pa sa pagbuhos pa ng mga turista lalo na ngayong summer season. Yan, iba pang mga balita mula naman sa Bombo Radyo Kalibo. Umaabot sa mahigit sa 160,000 ang naitalang tourist arrival sa isla ng Boracay noong buwan ng Mayo kasabay na isinagawang ministerial meetings ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ayon kay Mr. Nevin Makirang, Katiklan Jetty Port Administrator na simula noong Mayo 1 hanggang 29, ang foreign tourist ay umabot ng 47,790 samantala ang domestic tourist ay 107,223 at ang overseas Filipino workers sa OFW ay 3,505. Samantala, hinikayat ang provincial government, ang mga stakeholders at iba pang ahensya ng pamahalaan ipagpatuloy ang mga best approaches na isinagawa sa isla noong kasagsagan ng APEC upang masolusyonan ang iba't ibang problema sa naturang lugar. Sinabi pa ni Makirang na inuutos ni Governor Florencio Miraflores na panatilihin ang pagpapatupad ng 300 meters setback mula sa front beach o distansya ng mga paraw at bangka sa dalampasigan. Gayon din ang mahigpit na pagpapatupad ng one entry, one exit policy para sa mga residente at turista sa Katiklan at Cagban Port. Nagpapatuloy rin anyang reclamation at iba pang infrastructure projects sa dalawang pantalan sa Boracay bilang paghahanda sa inaasang pagdami pa ng mga turista sa susunod na mga taon. Ikinatuwa rin umano nila ang natanggap na positibong feedbacks mula sa mga delegado ng APEC. Umaasa si Makirang na maabot ng provincial government ang target na 1.6 million na tourist arrival ngayong 2015. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Andislin Salazar nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa Bangko Sentral naman mga kaibigan, sa palitan po ng dolyar at piso, ang isang dolyar ay katumbas po yan ng 44 pesos and 65 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 5 pesos and 76 centavos, habang ang Singaporean dollar ay katumbas sa Pilipinas ng 33 pesos and 26 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa buong Pilipinas, 40 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Mga kaibigan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan po naging kabuti mga pagbabalita. Araw na po ng Huwebes, Hunyo 4, 2015. Balikan ko lamang ating mga headlines.
Ang palasyo ng Malacanang ay hindi raw nagustuhan ang ginawang pagbasura ng komite sa Senado sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Liderato naman ng Senate Local Government Committee, isinapubliko naman ang mga tinatawag na mga probisyon ng BBL na labag daw sa konstitusyon. Mga legal experts sa Pilipinas, mainit pa rin nagdidebate sa legalidad daw ng residency ni Senadora Grace Poe sakaling kumandidato siya sa mas mataas na posisyon. Kanina meron tayong live na pag-ulat mula mismo sa Tokyo, Japan. Si Pangulong Aquino at Japanese Prime Minister ay pinagtibay naman ang kooperasyon laban sa mga banta sa seguridad at doon din ay napagkasunduan ang pag-turnover ng 10 mga patrol craft para naman sa Pilipinas. Mahigit 80 mga pulis sa lalawigan ng Samar nirelieve dalan daw sa serye ng mga krimen. Mag-live-in partner naman sa lalawigan ng Masbate, arestado nila naman sa raid sa drug den. Mahigit 10 mga pasahero ang sugatan matapos muntik mahulog sa bangin ang bus sa Benguet kaninang hapon. Balita naman sa ibayong dagat, ang United Nations naglunsad na rin ng appeal para naman sa lumalalang humanitarian crisis sa bansang Iraq, habang yung China bumelta rin sa Amerika, iginit o walang nilabag daw sa international law sa issue pa rin dyan sa West Philippine Sea. Sa sports balita naman, ang superstar na si LeBron James na natiling paborito naman ng mga mananaya na manalo daw bilang NBA Finals sa MVP. Dating vice presidente ng FIFA, ito po yung world governing body ng football, lumantad na at nagbulgar din sa mga anomalya. Dilan po naman sa meron din daw siyang banta sa kanyang buhay. Sa showbiz balita naman, Senador Chis at aktres na si Heart Evangelista, simple lang daw ang gagawing renewal of vows, itinakda raw sa susunod na taon. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform, ang aming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition. Alas 7 po yan ng umaga at Bombo Network News Noontime Edition, alas 12 ng katanghalian, at Bombo Network News alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado, ay napapanood na rin na mayroong visual sa pamamagitan ng ating official website and www.bomboradio.com. Maaari kaming sundan sa aming Twitter at Bombo Radio News, kaya naman i-like kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman si Bombel Maracol para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo.